Gandang buhay mga sisi ko, another cake, another vlog. And for today's video nga sinipag na naman mag voice over ang sisi nyo. Hihi. At ito ang isi-share ko sa inyo is bundle cake. And kung napanood nyo nga yung mga upload ko nitong mga nakaraang araw, yung mga fondant topper, dito ko po siya ilalagay. Yes, yung mga fondant topper na ginawa ko po is para dito sa bundle cake na ito. And ang theme nga nitong cake is teddy bear. Ang gusto nga ni client dito is tricolor, itong white, light brown na skin tone, and dark brown. Itong cake na to is para sa first birthday plus christening ng kanyang baby. Actually, ang umorder nito is asawa nung aking pinsan. And ako nga ay napili nila bilang isang ninang para sa kanilang anak na aking pamangkin. And nakakatuwa nga kasi sa akin sila umorder para sa binyag at first birthday ng kanilang baby. Yes, umorder po sila. Hindi po ito sponsor ha. Hindi tulad ng kapitbahay o kamag-anak mong marites na kinuha ka lang ninang para mag-sponsor ng cake. Ha. Charis! Kidding aside, syempre nagbigay ako dito ng discount since pinsan ko naman ang umorder nito and pamangkin / magiging inaanak ko ang kanilang baby. Anyway, magbalik na tayo dito sa cake. Dito, inilalagay ko na yung mga ball topper. Medyo malalaki nga ito, kaya bago ko siya ilagay is naglalagay ako ng stick para hindi siya malaglag kapag i-deliver na. Nalagay ko na rin pala dito yung fondant letter na Happy Christening. Alam nyo naman na yan kung paano yan gawin. Meron lang fondant cutter para dyan. Then, water po ang ginagamit kong pandikit para dumikit siya sa board. And kung wala ka pang letter stamp cutter na ganyan ang font, ilalagay ko na lamang po sa comment section. Dito nilalagay ko na yung ibang details. Ito pong star is fondant po yan. Pinaint ko lang po siya gamit ang gold dust na may konting corn syrup. Itong design ng cake is ginaya ko lang doon sa inspo na pinasa sa akin. Medyo may mga iniba lang ako ditong mga details at dinagdag. Syempre, inspo cake lang naman yun. Hindi naman tayo ang gumawa nun. Kaya talagang hindi natin magagaya ng 100%. Dito, tinutusok ko na isa-isa itong mga small star na ito. Fondant lang yan sisi ko na nilagyan ko ng floral wire para mapatayo siya dito sa cake. Proceed na tayo dito sa number cake. Ang size ng number cake na ito is size 6. And dun sa mga nagtatanong kung meron daw akong ginagamit na molder or mano-mano ko lang siyang tinatabas, ang sagot po is meron po akong ginagamit na silicone molder. Ilalagay ko na lamang po sa comment section kung saan ko po siya nabili. Ilalagay ko din po doon yung silicone molder na ginagamit ko para sa mini size and para naman sa big size. Anyway, hindi ko na nga pala pinakita sa inyo yung paglagay ko or pag-pipe ko ng icing dito sa number cake. And kung napapanood mo nga yung mga previous upload ko, alam mo na kung paano ko yan nilalagyan ng icing. Gumagamit nga lang ako dyan ng small size nozzle tip para i-pipe ko siya isa-isa dyan sa buong number cake. And yes, buong number cake po talaga ako maglagay ng icing. Hindi ako nasanay doon sa mga naked na number cake, yung sa ibabaw lang yung may icing. Ganito na yung way ko ng paggawa ng number cake. And dito na rin nasana yung aking mga client. And kung tatanungin nyo kung meron siyang peeling sa loob, yes, meron po. Kaya bali nagiging 2 layer siya kasi naglalagay ako ng peeling sa gitna. Binabrush ko lang ng konting water yung fondant para maalis yung puti-puti or yung cornstarch. Dito, nag-add pa ako nitong mga ball topper, itong yellow and dark brown. And syempre, lalagyan din natin yan ng gold drudges. Laging meron yan always sa ating mga cake, pampaganda at dagdag kinang sa ating mga cakes. And syempre, hindi naman makukumpleto ang ating bundle cake kung walang 1 dozen cupcake. 3 ounce size po itong mga cupcake and hindi ko na masyadong ginandahan yung pag-pipe ko ng icing kasi matatabunan lang din siya ng mga fondant topper.
And ito na nga yung mga topper na ilalagay ko. Ginawa ko na to 2 days before para tumigas na siya at mag-set. And nilalagay ko siya sa airtight container para hindi siya mag-moist. Ang gamit ko palang fondant dito is yung ready-made na ng Peyotraco. 260 ko nga lang siya nabili dito sa baking store malapit sa amin. Hindi naman siya mahirap gamitin, hindi rin siya oily. Nilalagyan ko lang siya ng cornstarch and konting tylose para syempre tumigas yung ating mga gagawing fondant topper. And kung hindi mo pa napapanood yung paggawa ko nito mga fondant topper, ilalagay ko po sa comment section. At ito na nga, tapos na ang ating bundle cake. And kung nakaabot ka dito, sisi ko, thank you, thank you, thank you. Ito na ang final look ng ating bundle cake. Unahin na natin itong number cake. And itong 1 dozen cupcake na ang cute-cute. Gandang-ganda talaga ako sa gawa kong ito. And syempre itong ating round cake. Meron siyang 3D teddy bear fondant topper. Hindi ko na pala napakita yung paggawa niyan mga sisi ko. Di bale sa susunod, pag gumawa ako, ibibidyo ko na. Hihi! Anyway, thank you for watching. Bye!